Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay August 16, 2024. Ayan, finally. Nagkaroon ng breakout sa 6,800. Hindi lang 6,700, pati 6,800. Brinake ni PSE natin. So, mukhang tapos na yata yung yung ghost mat natin. Ngayon ay August 16. Hanggang August 14 lang ba yung ghost mat natin. Sabi nila July 14, di ba? Yung sinasabi ng iba. Pero siguro ang pinaka main reason kaya sobrang lakas lakas niya, laki ng kandila ng market. So dahil sa sobrang lakas ng market natin, dahil siguro doon sa interest rate cuts kasi nag-umpisa na eh. So sunod-sunod na yan na magkakaroon ng interest rate cuts depende sa mga meeting nila every month yung meeting nila diyan. So nagbawas ng 25 BPS points o tama ba basis points. So from 6.5%, 6.25 na lang. So nakita niyo naman ang laki ng epekto dito sa mga individual na stocks natin. So maganda yung galaw natin. So 1.6 billion na tayo, no? So, meron pumasok ulit kasi na 654.36 million dito sa market. So, bullish yung ating mga big caps. Actually, mga big caps yung maraming gumalaw. Tapos, ayun, lakas din ng closing natin. Laki ng kandila. 2.31% yung ginalaw natin for today's trading. And then, meron tayong 6,847 na po dito sa index natin. So, meron mga individual stocks na sa big caps na medyo pangit kagaya ni na Bloom, si GGS, si na URC, 'di ba sobrang hina nila pero aside from mga stocks natin na to, majority is talagang gumagalaw na. So nasa bullish side yung market natin. So pero hindi ba sobrang aga para mag-breakout yung candle natin kasi papunta na tayo sa ang next na resistance ni PSE po natin is nandito na sa 7,000 level na yan, syempre. Kasi 6,800 na yung binutas niya, then malakas nga po. Unless meron na siguro marami dyan na overbought na mga stocks natin. Pero ayan, sa ngayon, Good Friday muna tayo sa mga stocks natin. So, napapasilip na ako na ilang beses nung medyo mahina yung market natin. Wow, siguro once or twice a week lang tayo tumingin. Pero ngayon, halos kada oras, tignan natin yung pagtaas ng mga stocks natin. Okay, so good para sa mga investors sa PSE market. So, nanguna ulit sa listahan natin si Converge. Ayaw paawat ni Converge. Napaaga yata yung mga trans-selling ko sa kanya. So, nag-up siya ulit ng another 5% for today's trading natin. So, talagang binobomba siya 135, tama ba? 135 o 125.53 million net foreign buy pa rin siya. Kung napansin niyo siguro, si Converge, malapit na dun sa IPO price. Mamaya silipin natin yan. So, good sign kasi pag nag-breakout siya doon sa IPO price niya. Siyempre, good vibes yung mga investor sa kanya during the time na mag-list dito sa PSE market po natin. Next, si ICT. Hindi natin pinapansin si ICT kasi nga hindi naman siya gumagalaw doon sa consolidation area niya. Pero ngayon, nagkaroon siya ng breakout so nag-close siya ng malakas din, 5.61% and pinulak rin siya ng 171.6 million na net foreign buy. Tapos si Ali natin, ayan, so siguro majority sa atin is Verdi na dito kay Ayala kasi yung previous na consolidation area niya nagkaroon ng breakdown doon last time. So ngayon, nakabalik na siya. So nag-up siya ngayon na 3.44% and meron siyang laki 443.56 million na net foreign buy. Di ba? Araw-araw natin na-check si Ali, hindi man ganyan kalaki yung mga pumapasok. So nakapondo na sila. Tapos si ACN natin, ayan, gumalaw din siya kahit papano, 1.04% and meron siyang 4.15 million net foreign buy. Si Jollibee, ayan, hopefully nahuli niyo din si Jollibee dun sa breakout niya sa MA100 last time. So nag-up siya ng 3.36%. So medyo extended na rin yung galaw na ito. So meron siyang lakas din, 200.75 million net foreign buy. Tapos si dito natin, so okay, so siguro nagti-trending siya. Bakit? Bakit kaya? Siguro doon sa follow-on offering, 'di ba? Meron siyang sabi doon sa tweet kahapon is for the next 2 weeks. Ayan. So marami siguro nakabantay. Kaya dito natin, si SPNEC, hindi ko makita bakit siya nagti-trending. Kasi hindi naman ganoon kalaki yung niya, yung galaw. So siguro marami lang may hawak nitong si SPNEC naman natin. Ayan. So anyway, mabibisita din natin yan pag nag-spike na yung price action. Ayan. Okay, so disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin, kahit na bullish yung mga alaga natin, please don't forget to read po yung ating disclaimer, yung ating review is for education lang po yan.
So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin. So sabi natin, ikaw na balang mag-decide kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako lagi dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Meron na ba tayong mga viewers? O lumalakas ang kaunti yung viewers natin kasi gumaganda yung market. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka sa trading group. Ayan, may meeting kami dito sa group namin every weekends. Ayan. So check mo lang po yan kung gusto mo sumali sa trading group or kung gusto mo nakasubscribe ka lang, check mo na lang po yung ating daily na trending stocks review, mga company reviews, mga sample trades, mga basic indicators. Ayan. So, ang sarap mag-aral ngayon sa market kasi bullish yung mga stocks natin. Fundamentals yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabra Trader. Crypto ko to. Ayan. So, ano natin babalikan to pag okay na ulit si crypto kasi naghahang na naman siya sa 58K na level po natin. So sa social media, ito po yung ating Facebook account. So follow mo na lang po yan or yung ating Facebook page. Ayan. So pili ka na lang po sa dalawa para updated ka sa mga posts. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market dito sa US and cryptos. Tapos yung ating, meron na ba summary? Meron na, no? Lumabas na. Okay. So meron na tayo. So dito sa Twitter naman, yung mga nire-repost natin, yung mga tweets ng mga companies natin. Ayan. So ito yung summary ng galaw natin. So sobrang lakas ng laki ng epekto ng 2.5% na binawas sa interest rate. So 6%. So medyo mataas pa talaga. Kung napansin nyo din, ewan ko kung napansin nyo din, yung piso, yung palitan, from almost 59 pesos doon sa peak niya, nag-56 na lang. So parang inversely correlated sila no, sa stock. So tumataas si stocks, tumataas yung value ng peso. Yung sa trading niya, yung value niya, yung numbers niya bumababa. So lumalakas siya. Pero dahil sa sobrang hina ng so siguro na rin sa US dollar kasi magkakat na rin ng interest rate sa US. So kaya din siguro malakas yung piso. Kahit yung ringgit malakas sa Malaysian ringgit, mas malakas din siya kumpara sa piso pa rin. So ibig sabihin, yung US dollar yung medyo humina talaga siya. Okay, so more good news tayo for next week siguro. So net foreign buy tayo 654.36 million. So hindi naman siya yung pabugso-bugso na 1 billion last time, di ba? Na mga galawan. Unti-unti lang siya umakyat. Pero eto, meron na tayong bantayan ulit natin na more than 1.6 billion na net foreign buys market. Talagang foreigners yung magpupush ng market natin. So dahil more than 2% yung galaw, so ang pinakamalakas dito services, no? Gawa siguro ni ICT. So 3.12% followed by finances, malakas pa rin sila. Metrobank nakita ko mataas din. So 2.15%. So kulay lahat is mining. So siguro mga Marso ulit yung kalakasan ng mga mining stocks natin. Kasi mga blue chips naman yung napapansin natin na gumagalaw. So banking arm, Metropolitan Bank led the charge with all-time high net income. Ayan. So ito rin na siguro yung catalyst niya kaya siya nagkaroon ng breakout sa kanyang galawan. So ba't nagtitrending si Katrin? Ayan. So ito yung foreign funds sold, CBC, Security Bank, APF Gen, FPH, DNL, EMI, Megawide, IMI, Abacosco, Philrich, FLI, MEG, at saka si Globe. So ito naman yung mga binili, foreign funds bought, BDO, BPI, East West, Metrobank, ACNR, Manila Water, CNPF, Food, AC, Aboitiz, Ali, REITs, TEL, Converge, at saka si ICT. Ayan. So very good, 6,800. So on the way na tayo sa sa 7,000 level. Silipin natin baka overbought na si PSE. So 2.31% yung ginalaw na market. So ito yung summary, makita mo. So meron lang 4 o 5 na namula. So Bloomberg pa rin kasi na timingan niya kasi yung bad news sa mababang income. So drop siya 2.41. URC, yun pa rin naman yung China, yung pinag-uusapan natin. Pero hindi na ganun kalaki naman, no? Negative 0.69. Noong umaga CNPF yung nakita ko na namumula pero nagberde din pala siya. Market din siya. So Meralco pala yung pinakamataas. Congrats sa mga merong Meralco. Hindi natin napansin yan. JT Cap 5.82, Meralco 6, ICT 5, Converge 5. So ito kasi si Converge ay nakailan trending na kasi ito eh. So hindi
Ito, bago lang naman na nag-breakout si JT Cap, nag-pullback yata to kahapon. Okay, so yung iba, Metrobank 4%, Ali 3%, Jollibee 3%. Ayan. So wala tayong mapili na ano na puntahan. So kahit ano, basta umakyat na yung stocks, maganda yung mga stocks na yung galawan ng mga stocks natin ngayon. Okay? So ABCBN saka si GMA, mababa daw yung earnings. Bloomberry. So ito naman, ayan, patayin natin to next week. So medyo bumabagsak si Bloom, di ba? Nag-set siya ng dividend policy at 35%. Abangan natin to. So ito siguro papabalik sa kanya paalis ng oversold condition kasi oversold na matagal si Bloom. Goshanom Holding Firms, profit source 41%. So ito yung mga companies niya, East West, FBC, SASI, Philinvest. Grossly inaccurate, Densois Converge, rebuffs, tax break claims, stresses full compliance with the laws. So CPG, 64% surge in first half earnings. So maganda. Home, drop pa rin siya, no? 38% drop, so hindi pa rin maganda. JT Cap, net income fell 33%, pero malakas siya, no? Per Q2 net income rose 27%. APX grew its earning by more than a third in first half. Globe secured 22 billion loans from China Bank. Bank of Commerce, 8% year-over-year growth. Okay din siya. Meralco, approved Meralco's pass-through charges from natural gas. Double Dragon reported a 15% increase in Q2. GMA ABC so may na nga. Macro Asia, so okay na. Medyo nakabawi na, di ba? US, ito, pinupost ko din sa inyo sa US, sa market trade. Maganda rin yung yung mga trades natin sa US, nakabawi na tayo doon sa Di ba, malakas kasi yung drop niya last time, pero bumalik naman yung mga stocks dito sa US. So, pre-operating expenses for Soler North total 764 million. Ayan. So, malaki yata yung nagastos niya doon. Converge, so 23.6% jump in the first half. So, pabalik na siya sa IPO price. S&P, so 6 days na straight gumagalaw si S&P. Tayo ba? Ilang araw na mamaya? Bilangin natin kung ilang araw na. So, paborito natin yung S&P sa mga tech na stocks. REITs, ito yung mga galawang kahapon. Ano po to? DDMPR down 26% yung earnings. BSP cut rates 25 basis points. Ayan. So, yan po yung catalyst natin. Tapos okay, lakas ng sipa na US market. Pero ngayon parang magpo-pullback. Mamaya silipin natin yung futures ng US market naman. Okay? So, patalastas ulit. Ayan, tama-tama na ngayon. Yung mga gusto po ng guide sa trading market, lalo na ngayon, pabulish na yung market natin. So, pwede ka pong sumali dito sa Patreon channel natin. So, trading lang naman to sa Philippine markets. Ayan. So, sasama sana ako ng additional na group natin sa US kasi bawal bawal si Itoro sa sa Pilipinas. Ayan, sa ibang bansa okay naman si Itoro pero hindi siya allowed. Pati si si XM Trading, di ba? Kung napansin niyo. So binawal din siya na SEC. Ayan, so check niyo lang po to yung mga gusto po ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay? So tingin tayo dito sa PSE. Ganda. Sarap mag-review pag ganito eh. Pag bumabagsak yung stocks natin, ako, natakot-takot na hanap tayo ng paliwanag bakit bumabagsak yung market. Pero pag umakyat, so simpleng tingin lang sa volume ng foreigners, alam natin maganda yung sipa ni PSE. Ayan. So na-break natin yung actually 6-7, di ba? Yung nilalagay ko sa kanya. So nauntog tayo kahapon is buti na lang binomba tayo ng konti ng foreigners. Ito dati, di ba? So tanggalin ko na yan. Nakaligtas na ulit tayo sa sideways. So medyo maaga yung medyo maaga yung rebound ni PSE. Tapos hindi siya hindi siya lower high, di ba? Kasi inisip ko nung kahapon kung nag-close na naman tayo ng red ngayon, lower high. So bearish pa rin tayo or sideways pa rin. Pero ngayon nag-breakout. So medyo bullish tayo ng konti. So good chance na mag-retest tayo dito sa 7.1. Hindi na 7K kasi 6.8 na eh. Konti na lang. Pero yung immediate na resistance ni PSE natin, 7,000 pa rin naman. Ayan, so diyan na tayo titingin na range. Pero sa ginagalaw natin maaga kasi yung natin eh. Maaga yung rally. August pa lang, di ba? Tuloy-tuloy tayo, August, September, October.
November, December. So 5 months na kung didiretso yung market natin, parang ang galawan natin is ito, no? O parang ganito last time. So nag-drop siya ng konti, ghost month din, lapit sa ghost month, and then nag-recover siya ng 5 months. So maganda makita, no? Ito peak natin is 7.4 last time. So anyway, dito muna tayo sa 7K tumingin. So maganda siya kasi higher low formation nga po si PSC natin. Ito yung isang low natin, and then form tayo na another low dito. Ayan. So isang peak and then another higher low, and then saka tayo breakout sa 7K kung papala rin si PSE market natin. Okay po. So bullish tayo. Wala pa namang overbought pala. So malayo pa. So may chance pa na gumalaw-galaw yung ibang mga naiwan pa. Marami pa rin kasi, di ba? Marami pa rin naman ng mga naiwan na mga big caps na stocks natin. Ewan ko kung anong future ni na URC, GGS at saka ni Bloom kasi medyo naiwan na sila ng rally. Rally na kasi, nagra-rally na yung market natin. Okay po, so maganda. So tingin na lang tayo dito sa major winners ng market. Ionics, nabuhay. So nag-breakout siya. So after, tagal din niya, no? April, May, June, July, August. 5 months din na nag-downtrend si Ionics and pabalik na siya. So meron siyang volume 9.46. Si X, ilang araw ko nakikita pumipitik ka. Pangit din yung pangit pa yung price action niya. So STI may volume din. So nag-breakouts. Laki 7.95%. Si Meralco, laki ng panalo si Meralco. Nag-breakout pala na. Sobrang lakas pala nito. Ayun ba't di nasama sa trending to, no? Nag-overbought na siya. JTCA 5% ulit. So bumawi siya doon sa drop last time. ICT, so ito yung winners natin. Silipin natin yan. Converge 5%. Parang Torres si Converge. Tapos, sino pa? Metrobank. Ayan, gumalaw din siya. 4%. Puro big caps na. Pansin niya. Ali is 3%. Jollibee 3%. Sino pa? Aboitiz, halos 3%. Fruit, maliit yung volume pa. Si AP, 2.56. Ayan. So madaming mga big caps. So dito tayo sa losers, ito yung mga naiwan na market natin. Hanap tayo may volume si ABA. So 3.8%. Drop na naman si ABA. Wala nang support. Tapos si Bloom, ayan. So balik loob sa oversold condition, pero tingnan natin magandang news yung 35% allocated dividends daw. So sana niya, distribute niya, hindi one time lang na ibibigay niya. 7, drop din siya 1%. So hindi ganun kalaki yung mga drops 1% lang Ayan, so babawi din siguro 'tong mga to by next week na. Yan, nanguna na kasi yung yung mga big caps na stocks natin. Okay po, so medyo good vibes yung pakiramdam natin for the coming next week pala na trade sa market. So dito sa US kahapon, malakas sila kasi more than 1% yung mga galawan, and then 2% si Nasdaq. So baka mag-pullback yung mga alaga natin dito. So Nasdaq futures 0.03, Dow futures negative 0.02, S&P is negative 0.07. So ngayon, dito sa bandang Europe, FTSE, so okay naman siya, no? Maliban kay FTSE natin, so halos okay naman lahat ng European markets. So dito sa Asian markets, okay din siya, lakas din, no? Ayan, so 1%, sabay natin nag 2% si Taiwan. Ayan. So okay din, maganda. Okay, so conducive yung trading market natin sa equities. So dito naman sa crypto, pataas siya, nagre-recover siya pero 58K ulit na. Below 60K. Ethereum 2.6 and then si BNB is 522. Ayan, so babawi siguro mamaya to. Meron pa rin siya mapula. Ayan, so mix yung galawan dito sa cryptos. Okay? So tingin tayo dito sa mga individual stocks. Unahin natin si Converge. Ayan, so hindi pa rin okay, very strong pa rin yung candle natin, no? Laki Ilang percent tong dalawang galawan natin ito. Kapag TP na ako ng konti dito so umabot din tayo ng more than 30%. Ayos. So and then hold na lang hanggang sa bumalik ko yung kanila. So meron tayong 5% na galaw sa kanya for today. So maganda. Siguro ito nga yung earnings din, tapos interest rates.
So 125 million net foreign buy. Pero itong malaking dalawang volume na to, kung pansin nyo from the past review natin, dito lang siya binomba na ayan o, meron siyang malaking volume. So talagang tinutulak siya sa ngayon. Ayan, paborito natin syempre kasi may hawak tayo and siya din yung usual na nagtitrending sa market. So saan ba yung resistance na usapan natin kapon? Taas natin syempre. Kailang overbought na. So yung mga hindi pa nakasakay, so watch out na lang. Masyadong mataas yata. No? Saglit, yung IPO price pala. Ayan. So nakabalik na. Konti na lang oh. Balik tayo dito. Makikita mo naman yung manipis na green. So ito yung IPO price natin last time. Okay, so siguro dito muna tayo titingin. Ayan. Para hindi masyadong mataas yung natin. Bias kasi may hawak tayo kaya medyo bias tayo sa review. Okay, so meron ba dito sa kabila? Okay, pwede na yan. 15.2. Kung hindi siya bumalik okay yan. Tapos yung support natin is saan ba tayo? Ito, may konti. Okay, so ang sinasabi niya dito Okay, so 13.4. Okay, yung peak natin kapon. So yan na yung pinaka main na support natin. So hindi na kaya to ng hindi na kaya ng trend lines. Wala tayong maguguhit na trend lines kasi parabolic na rin yung yung galaw niya. So check niyo na lang ha, yung mga walang hawak, overbought. So normally pag overbought is mabalik din yung stocks natin. Pero at least malapit na siya sa IPO 15 ba yung pinaka IPO natin last sa mga 15 yung IPO price. So maganda, pabalik na si Converge. Ayan, bullish. Sakto dun sa mga cuts ng interest rates. Kahapon to, nag-cut ng interest rates. Tapos another bullish result. Sinabayan kasi ng good earnings. First quarter, okay siya, 70%. Second quarter, 29%. Okay? So, ayan. Ano ba? Hold or buy? Ayan, ako personally hold muna. Kasi syempre may hawak tayo sa ilalim kasi yung average price. Okay po. So congrats na lang sa mga meron. Next, ICT. So hindi natin napapansin si ICT kasi nga naman ang tagal ng konso niya, di ba? So May, June, July, and then August. So 4 months din na hindi siya makalampas dito sa 372. Ngayon lang naman siya yung breakout So kalahin ba naman natin, di ba? So nag-overbought na rin siya. Hindi kaya pwersado yung market natin. Halos nag-overbought na lahat. So 5.61% and 171.6 million net foreign buy. So may push si foreigners, ayan, all-time high. Pero nag-resist siya dito. So yan na lang. Guide lang naman. Ang guide lang natin, 406. Pero kung trading channel, parang meron siya. So ito yung channel niya. Load natin to. And i-align natin dito. Okay, so bias, no? Okay, sakto dun sa peak niya kanina. Nasa 406. Ayan. So medyo malakas yung upsurge niya. Pero baka meron pa din kasi first time pa lang naman breakout ni ICT natin. Okay po. So earning wise, okay din to. 32% second quarter. Next, yung ating isang paborito, si Ali. Ayan. So nag-average ka ba nung bumagsak yung price niya? So pag bumabagsak yung blue chips, talagang dapat average, no? Average buying siya. So, may risk pero bumawi na siya. Nakabalik na siya. Ito yung resistance support niya last time Nagkaroon tayo ng breakdown. Ayan. So, nag-breakout na siya kanina. Kapon, di ba, sabi natin is nag-try siya mag-breakout pero bumalik ng konti. Pero kinaya naman niya. So, ngayon, malapit na siya, no? So, dito ko na lang ilagay. 34 pesos sakto, nag-resist siya dito. Okay, 34 pwede na, no? Kasi support and then resistance. Last time, ayan. So meron kasing kung nabasa yung mga retweet pala natin, hindi ko yata nabasa. Meron pa rin siyang share buyback pa rin to si Ali. Kaya malakas yung tulak ng ng market natin. Pero syempre, pinaka gusto natin sa kanya ngayon, halos overbought na rin siya. So malapit na yata mag-TP yung mga traders natin dito. Ang pinaka gusto natin sa kanya is syempre ito. So lakas niya na. So ngayon ko lang nakita din na or last time mga 100 lang, di ba? 200. Pero first time natin makita na merong pumasok na 400 million. Ayan. Silipin lang natin yung ibang properties. Robinson, 5 million. Si Meg, 26 million net sell.
Si BLL, sino pa ba? Wala ding volume. So, SMPH, wala ding volume ng ng foreigners. So talagang si Ali lang yung nagkaroon ng tulak ng foreigners. Pero siguro nga dahil doon sa mga share, laging may siya araw-araw yata yung share buyback niya. So okay. So maganda. And watch out na lang kasi halos overbought na rin si Ali natin. Next, ASEN. So pakunti-kunti lang pero okay na yan. Nag-ano naman siya although parang pangit yung kandila, di ba? Kasi puro inverted daw G. Pero sa akin okay to. Yung chart niya kasi para siyang maliit na flag. Parang ito. So bearish din naman 'tong mga candles na to, pero nag-flag siya then nag-breakout. So tignan natin, hopefully ganun mangyari sa kanya. 2 days, 3 days na konso, at saka tayo magkaroon ng breakout. Kasi okay na rin, di ba? Okay na rin kasi yung earnings nito si ASN natin. Tapos pino-project natin last time is ito. So pinaka-resistance, tanda niyo ba? Hindi ko tanda yun. Yung usapan natin kahapon is, pwede na dyan, mga 6.3. Ayan, kung yan yung pinaka-trading channel natin sa kanya, around 6.3. Yung next na trading resistance po niya. Okay? So, okay yung MACD, bullish, super bullish din kahit pa paano, kahit mabagal yung galaw natin. Okay naman yung RSI and uptrend naman yung MACD formation, di ba? So 1.04% and 4 million at 4 Kulang lang na push. Next, Jollibee. Okay. So ang ganda rin. Late na yung late na yung pasok ko dito kay Jollibee. Nasa 240 tayo dito eh. Ayan. So anyway, maganda yung galaw niya. So bullish din tayo dito. Okay, hindi naman siya nauntog, no? So ano ba, ilalagay natin dito sa 260. Pwede na rin. Ayan, 1, 2, tapos naging support last time. Okay, 260. Yung pinaka main na resistance. Hopefully mabot tayo dito. At pag nag-breakout tayo is parang Meralco ang galaw pero overbought na rin, no? Meron kaya tayong profit taking meron kaya tayong profit taking by Monday. Medyo overbought na pala halos lahat. So 3.36% si Jollibee and 200. Malakas din siya, 200 million net foreign buy. So ito naman, ang inaantay ko sa kanya personally, kay Jollibee yung listing niya ng shares sa US market para doon sa coffee segment niya. So yun yung catalyst natin. Di ba minsan pag may nag-list sa Singapore, di ba umakyat si Double Dragon dati nag-list sa US market siya. So ito tignan natin kung matuloy sa US si Jollibee natin. Okay po. Tapos lastly, mga Kadito-natics. Nabuhay ng loob ulit yung mga Kadito-natics natin. Nagtitrending ulit siya. Medyo nauntok pala siya kanina. So hindi ko pa rin naman nabasa kung hindi ko na pag-aralan. Hindi ko pa rin nabasa kung magkano yung follow-on offering kasi ang sabi dun sa Twitter, 'di ba? For the next 2 weeks, meron siyang follow-on offering. Ayan. So pakibasa na lang sa PSC Edge kung ano yung news regarding doon, kung magkano yung price. Kasi ang nangyari sa price action niya, DOS yung pinapakita niya na average price. Makita mo naman ako DOS. So dito siya huminto. Okay? So 2.04%, tingnan na lang natin next week kung magkaroon ng mga next na news with regards sa kanyang follow-on offering. So yun nga lang kasi, syempre, gaya ng ibang stock price offering, follow-on offering, additional shares. So bibigat yung stocks natin. Ayan. So hindi pa rin kasi naman maganda yung niya, finances niya. Ayan. So 600% pa rin yung ongoing pa rin naman kasi yung expansion niya eh. So talagang puro gastos pa rin si dito natin. And pag hindi natin alam yung finances, trend following pa rin kung ano yung trend na pinapakita niya. Okay po. So hopefully mag-breakout dito sa 7. Dito sa 2.1 si dito natin. Okay po. So yun lang muna yung ating review. So celebrate muna natin. Yung mga port natin is marami na ako nakikita. May mapula pa rin naman ako pero mas marami na ako nakikita mga berde kasi nagbalikan na sa mga previous na average price yung mga stocks natin. Maganda yung ginagalaw ng stocks natin ngayon. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Bago time close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka lang po sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung ating Twitter, and
Kung gusto mo ng guide, sali ka lang po sa Patreon channel po natin. So yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.